Si Kristo ay muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Pagpauman ninyo at medyo ng tanayin namin pagsimula ng malang pagdiriwag ng misa. Kasi quarter to 8 quarter ay may dumating sikon ay nag-iingalo na. Ay di mo na akong magawa kung unahin ko. Nag-iingalo na yun. Kaya nga malagi natin paanyaya kung maaari ko ay huwag nilang hintayin na magpanhawag ng pagod kapag ang may sakit ay nag-iingalo na. Sa panahon na siya ay kung tawagin natin ay bedridden, ay dapat ay nagpapatawag na ngayon ng pari. Well, hindi naman sinabi na hindi na kayo pwede magpatawag ng pari kapag nag-iingalo. Pero mas maganda na mayanda namin ng mas maaga para hindi na rin tayo makaantala ng iba pa mga schedule. Pero yun lang po. Bahagi yun ng ating pagdiriwang ngayon ay ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating Ebanghelyo ay tumutukoy sa dalawang pagkakataon. Ang unang pagkakataon ay unang linggo ng muling pagkabuhay. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi nakasama si Judas. Bakit? Nagpakamatay na. Hindi rin kasama si Tomas. Hindi naman pinanggit kung bakit pala si Tomas. Pero noong ikalawang linggo, ngayon natin pinagdiriwan, ay naroon si Tomas. So, daling isang alagad ni Jesus. At tulad ng kanyang pinahayag, ay gusto niyang mailagay ang kanyang daliri sa mga sugat sa kamay ni Jesus. At ang kanyang kamay sa sugat sa kanyang daliri. Para malaman talaga na ito ay hindi lamang isang kamitangan, hindi lamang isang panahon. Talagang maramdaman niya na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya yun ang kanyang request. At maliwanag naman na pinagbigyan siya ng Panginoon. Kaya nga, ito din yung linggo na kung tawagin natin na linggo ng mga naguluda. Bahagi sa katauhan ni Tomas. Pero ito yung linggo na ito ay tinatawag natin dakilang awa ng Diyos. Divine Mercy Sunday. Bahagi yun. At sana, hindi namin mawalang yung awa ng Diyos. Yung awa ng Diyos. Na sa pamagitan namin ng pagkikilang pagkamaling ko yung pagkabuhay, bumuhos ang dakilang awa ng Diyos. Ngayong panahon na ito, mayroong pagtutunggalin. Ano yung pagtutunggalin? Yung awa at pagkabuhay. Kung saan siya sabi nila, magpasalamat ka, pinaawaan mo. Hindi awa yung binigay mo sa akin. Katarungan. Bahagi yun. Kung minsan sinasabi namin na bakit ako natin. At sana, maunawaan namin yung talagang mahulugan ng awa. Na kung tutusin niya rin, the primary
basic requirement of mercy ay justice. No? So, ibig sabihin, kapag sinabi na hindi mo ba naibibigay yung katarungan, wala ka pang naibibigay na ako. No? Kasi katarungan lamang. Kaya makita ko natin kung minsan sa pasahod natin, sa mga trabahador natin, sa bagong minsan na pinibigay natin ay below ng minimum wage. Si Father, pinibigyan ko naman na papasko. Yung papasko, hindi requirements of justice yun. Baka mamaya kapag ginuwenta mo, yung papasko mo, kulang pa rin doon sa minimum wage. Dito sa Laguna, 3 yung bracket ng minimum wage. San Pedro, San Pablo, at saka yung Port District. So bahagi yun, makita mo natin. Kaya kung yung maalala na nangyayang sa bago magmuling pagkabuhay, starting last week, ang day off ng ating sekretarya ay maging 2, Lunes at Webes. Kasi hindi natin kakayanin ang kulang yung ating pera. Magtuloy pa kayo, mabubulungan namin. Kaya ang gagawin lang namin ay 5 araw sa loob ng isang linggo. So bahagi. At kung ito sa hindi pa wala yung mga pagsisimula natin, baka sa August pa, na makapagsisimula tayo na talagang yung maibigay namin yung sekretarya, yung sahod ng sekretarya, sa ayon sa hinihingi ng batas. At yun ay maibigay namin yung katarungan. Kasi walang awa ko kapag minsan nakita natin hindi pa namin maibigay yung hinihingi ng katarungan. Sa pagtitigas ng Diyos sa katauhan, makita natin na bakit awa. Kasi ay ipinagkaloob na essence yung hinihingi ng katarungan. Ano yung hinihingi ng katarungan? Na tayo ay maligtas mula sa kasalanan. At ito hindi pwede ibigay ng tao. Ang tanging makapagbibigay lamang ng katarungan sa pagkakasala niya sa Diyos ay ang Diyos. Pero hindi mo entitled ng tao, hindi karapatan ng tao na iligtas siya ng Diyos. Alam mo, pag isa sa daigdig na ito, para lalo na yung mga kabataan natin ngayon, no? Entitled ko yun. Baka sigurado lalo na mayroon karapatan. Pero mayroon makita natin yung awa. At kung ito sa inyong awa, ibibigay pa natin ng lubos kung may ibibigay natin yung hinihingi ng katarungan. Kasi baka mamaya hindi pa namin ibibigay yung katarungan. Pagkatapos sinasabi namin na ang awa ay ibibigay natin. Kaya bahagi na kung saan nakita natin. Tayo rin, ano yung katarungan? Iniligtas tayo ng Diyos. Tayo ay tinubos ng dugo na Jesus. Nagbago ang Diyos. Bakit pinakita ng Diyos na tumubos sa atin? Kasi ang pinagkasalanan natin ay Diyos. Hindi tayo pwedeng matubos ng tao lamang. Kulang yun sa katarungan. Hindi pwedeng tumabag yun sa katarungan ng Diyos. Pero yung ba ay bahagi yun na kung saan ay tayo ang mga tao ay entitled. Pero bakit ginawa ng Diyos? Yung out of His mercy. Bahagi yun ang natin kalimutan.
Kaya kung minsan hindi namin maigay sa katuparan ng ilang mga gawain, katulad ng biyaya ng pananampalataya at pagkamatawad, sapagkat madukton ang pagkaunawa natin ng katarungan at awa ng Diyos. Kaya bahagi yun na huwag natin kalimutan. Kung minsan yung ibang tao, hindi nila mapatawad ng ibang tao. Bakit? Gusto mo, ibigay mo na yung katarungan. Hindi. May mga tao yan, ano yan, mga purgatorio. Huwag mo hilingin yung katarungan na ikaw mismo ang kukuha ng katarungan. Pero yung awa, paano may bibigay naman yan? Hindi lamang sa pagbibigay ng hinihingi ng katarungan. Pero yun ay kapag nasa isip natin, naiintindihan natin yung purgatorio. Maging maliwanag sa atin natin, yung awa ay maibibigay ko lamang also sapagkat kinaawaan ako ng Diyos. The gift of forgiveness ay tanging manggagaling lamang sa Diyos. Kaya baka hindi namin naibigay yung pagpapatawad kasi baka hindi namin hinihiling sa Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng biyaya ng pagpapatawad. Kaya baka sa iyo iba, naibigay na yung hinihingi ng katarungan, pero hindi pa rin mapatawad. Bakit? Wala kang kapangyarihan na magpatawad lamang sa iyong sarili o sa ibang tao nagkasala sa iyo. Yun ay isang pagkilos ng Diyos na makita mo namin. Kaya kapag maliwanag sa atin ang pagkaunawa ng awa, may itindihan natin yung tunay na pagbuhos ng Diyos ng kanyang awa para sa iba. Kung hindi natin naiintindihan yung pagliligtas ng Diyos sa katauhan, ay hindi makaingirin natin tayong pagdaluyan ng awa at pagpapala ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya hilingin natin sa laman ng buhay naman yung awa at pagpapatawad ng Diyos ay makakamit lamang natin not out of justice, but it means the requirements of justice, but also because it is an act of God's love and mercy. Kaya kung nagagawa na magpatawad, hindi mo gawain. Kung kasi bakal namin, pinagkalooban ka ng Diyos na ikaw ay hanggang magpatawad. Pero kapag wala mo sa iyo, hindi mo rin magagawa magpatawad.